asin at ilaw ng daigdig. Ito ang paanyaya ni Jesus sa bawat isa sa atin. Ang asin na nagbibigay ng alat, sabi nga, spice of my life, nagbibigay ng dahilan ng lasa. Magkakataon na kung saan ay patuloy na tayo na hamon ng Diyos. At bahagi ito na rin kay ilaw lang sa lingkaw. Alam natin, ito ay kagamitan ginagamit natin. Walang bahay, walang kalimitan sa mga kitchen natin, na walang asin at ilaw. So, panluto at pagbibigay ng liwanag sa unang pagpano sa aklat ng Propeta Isaías medyo mas matindi. Kaya mukhang liwayway. Mas maliwanag yung kaysa sa mga ilaw namin, itong mga kandila. Ito rin ay ginagamit natin bilang mga sakramental. Kaya nga, ng February 2, ay tayo ay nagbasbas ng mga kandila. Ganun din naman kapag panahon na muling pagkabuhay sa at saka yung asin, nagbabasbas din tayo. Ginagamit din natin sa February 21 sa ating pong recollection. Binanggit natin na pwede nyo kayo magdala ng asin ng kandila para basbasan natin. Pero yun ay ginagamit din natin sa panalangin. Pero ano bang ibig sabihin ng paanyaya na ipinahayag ni Jesus sa araw na ito? Well, ang unang pumapasok sa atin kapag sinabi natin liwanag ng sandailigan ay karunungan. Naalala ko tuloy yung si Solomon. Kasi nung tinanong siya ng Diyos, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Anong sabi ni Solomon? Alam naman natin, si Solomon ay kapatid ni Haring David. Ang sabi niya, bigyan niyo ako ng karunungan para malaman ko kung ano yung mabuti at mali, para magabayan ko ang aming mga nasa sakupan. Yun ang idinulong ni Solomon sa Diyos. At pinagkaloob naman kay Solomon. Bahagi yun. Pero hindi lang yun. Sana huwag natin nalulunan. Yung unang pagbasa sa aklat ng Propeta Isaías, sino nakalagay yun? Napakahalaga yung mali. Yung sumunod sa mga utos. Maging bahagi yun. Well, alam natin yung utos ng Diyos. Isang utos ng Diyos. Sa katuparan natin, iwasan natin ang paggawa ng kasalanan. Kasi bakit? Makita ko natin nagiging pangmangkain kapag ikaw ay nagkakasala. Ibiro mo yun, yung ating ngayong issue na mga corruption. Ito naman yung mga lawyers, mga architects, mga engineer. Magagaling ito sa man. Ibiro mo, yung isang metro, naging kalahating metro, bakit? Gawa ng kasalanan. Nakakabuo yung kasalanan. Bahagi yung doon kaya iwasan natin. Kaya ang paanyaya yung pinahayag ni Yahweh kay Propeta Isaías sa bawat isa sa amin. Sumunod kayo sa aking mga utos. At may bahagi yung nabinigyan doon. Well, alam naman natin yung isang utos dito. Kasi bahagi yun, kaya sana makita ko namin. Pero binigyan niya ano yun? Yung pang-aalin. Dahil nung panahon ni Propeta Isaías, at kahit ng panahon ni Jesus,
meron pa rin tayo yung tinatawag na modern day slavery. Pero iwasan natin na alipinin natin ang bawat isa. Yung mga pinalawag ng mga forced detention, pagpipigil na yung pagkawala yung mga gusto ng pagawa. Kaya sa makita mo natin yung pag-aalis ng kalayaan ng mga tao. Ano ba yung sinabi sa unang pagbasa sa unang Propeta Isaiah? Yung mag-ingat sa pananalita. Huwag tayong magmura. Huwag tayong magmaliit sa kapwa. Huwag natin sumpahin ang ibang tao. Mag-ingat tayo sa mga salitang binabanggit natin. Pagkakataon na kung saan ay bagay, isalita lang yan, nakapananakit yan. May kapangyarihan yan. Bahagi yun na kung saan ay makikita natin. Well, ito yung binanggit sa unang pagbasa. Paanayan natin, umiwas tayo sa kasalanan. Gawin natin yung sa Diyos ng Diyos. Huwag natin gawin ang mga nagkukulong ng kasalanan. Latang-lato na yung pinatawag ng 7 capital sins. Ano pa? Yung kawal-kawal. Bahagi yun ay pinamanin sa unang pagbasa ito rin. Pakanin ninyo ang mga nagdudulo. Patuloyin niyo ang mga walang matirhan. So, kainumin ang mga nauuwang. Bagamat hindi yung binanggit dito, pero kasama na rin ito. Dalawin ang mga may sakit. Dalawin ang mga nasakit ang buwan. Pagkakataon na kung saan ay maramitan ang mga walang damit. Ay bahagi yun kung saan ay makita natin yung sabihin, ay kawang-kawang. Kung may tutulong tayo sa ating kapwa, tulungan natin. Huwag natin lipitin. Kung minsan, ginagamit natin yung kahinaan at kakulangan ng ibang tao para kami lipitin. Tulungan. Kadang sabi mo, sa unang pagbasa sa Propeta Isaiah, gagaling ang inyong mga sugat. Gagaling ang inyong mga sugat. Ay bahagi yun. Bakit natin gagawin ito? Yung ikalawang pagbasa, ang tumutugod ka. Kasi hindi lang ako basta akong gawa. Kasi baka sabihin na tumutulong ka, yung ibang tao tumutulong bakit? Para iboto. Yung ibang tao hindi mo itinutulong, pero nagnanakaw. Kaya nga, sabi nga ni isang kardinal, isa daw dahilan bakit daw itong mga itong iso ng pagkurakot na ginawa kasi bakit? Para daw matulungan yung ibang tao. Hindi yung pagtulong yun, pagnanakaw yun. Bakit? On the first place, hindi iyo yan. Ay bahagi yun. Kaya huwag ipamigay yung hindi iyo. Hayaan mo yung mga tao yung ipamigay nila. Bakit? Kasi yun ay nakalaan para sa blood control projects. Hindi para sa ayuda. Sabi nga natin, itong mga ito yung mga mampapalas, hindi baguhin yung palas. Gawin yung pangayuda yan. Hindi para mapaganda yung pangalan mo. Hindi papulihan at palakpakan ng mga tao. Para sa yan, sa ikalawang pagbasa, sa sulat ng San Pablo sa mga taga-Corinto, ano sabi nga? Yung karunungan ng Diyos. Ano yung karunungan ng Diyos? Ibinahagi rin natin yung Salmo Responsorio. Anong sabi sa Salmo Responsorio? Ang mga tao na sa dilim ay makakatagpo ng liwanag
dahil sila ay naging mahabagin. No? Bakit tayo naging mahabagin? Gawa ni Jesus. Hindi para tayo makita. Ngunit makita yung alin, ang paghahabag ng Diyos. Na kapag kayo ay tumulong, hindi yung pangalan nyo, yung apelido nyo makikita. Ngunit alin, makita ang Diyos. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Nasa pamagitan ng bahagi na ito, nagiging tunay tayo, nagiging kawangis at kamukha ng Diyos. Tayo nagiging katulad ng liwanag na sumasayaw sa walang katapusang liwanag na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na ipinadala ng Ama upang magdulot sa atin ng kaligtasan. At yun nga yung makita. At yun ay pamangin namin para maging bahagi, magkatulong. Sa'yo makita natin natin kasi mahabagin ng Diyos. At makita ng mga tao natin. Si kapatid, si brother, si sister natin, naging kamukha ng mahabagin Diyos. At tunay natin, tayo ay nagiging asin ang liwanag ng sanlibutan.